Sandali nga, Rodina. Sino ka? Paano mo ko nakilala? Maldito ko! Aray ko! Walang niya ka! Wala kang karapatan sa palina o hindi kita kilala! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga babaeng sadyang maingat upang di masaktan ang kalooban. Ngunit may tao nga bang hindi nasaktan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rodina sa ating dulang sa kanyang panahon. Saan ba tayo mamamasyal ngayong birthday mo, Fernando? Sa heaven, mahal. Ano? Ano bang ibig mong sabihin? Ito naman. Alam mo na yung matagal ko nang hinihiling, di ba? Siguro naman ngayong birthday ko, bibigyan mo na ako. Fernando, alam mo naman ang gusto kong mangyari, di ba? Ang maging malinis ako sa araw ng ating kasal. Isa pa, nag-iingat lang ako. Dahil minsan ako nasaktan sa first boyfriend ko. Ito naman. 6 years na tayo magnobyo. Wala ka pa bang tiwala sa akin? Pasensya na. Ayoko talagang gawin yun nang hindi pa tayo kasal. Ay, di pa kasal tayo kahit sa West lang. May kilala akong chance. Puntahan natin ngayon. Ayoko naman ng ganun. Magpapakasal para lang makapag-sex na? Ano ba yun? Ano? Rutina naman. Inibigyan na nga kita ng maaari mong panghawakan na hindi kita lulukuhin. Ayaw mo pa rin. Kung gusto mo, ganito na lang. Mag-ipon na tayo para sa kasal natin. Wow. Then next year, di pa kasal na tayo. O kaya after 6 months. Hindi ba mas okay yun? Wow. Nakakainis ka naman, Rodila. Sinira mo yung birthday ko eh. Fernando, huwag ka naman magalit. Muwi na lang tayo. Mukhang hindi ka nakatulog na maayos, Rodina. Patamlay ka. Nagkagalit po kami ni Fernando. Diyos si Mang. Hindi ba birthday niya kahapon? Bakit kayo nagkagalit? Hinihingi po kasi niyang regalo yung sinabi ko po sa inyo noon. At nagalit siya nang hindi ka pumayag, ganon? Gusto po niya pakasal na kami ura-urada kahit sa West lang. Mali naman yun. Ang pagpapakasal ay isang sagradong bagay at dapat pinaghahandaan yun. Hindi po niya ako naunawaan eh. Kaya naghiwalay po kami na galit siya. Ganito na lamang, pamangkin. Palipasin mo muna yung init ang ulo niya. At pag tinawagan ka niya, saka mo ipaliwanag sa kanya ng mahinahon ang panig mo. At ilang araw na, di pa rin niya ako tinatawagan. Talaga nakikipagtikisan siya sa akin. Anong gagawin ko? Fernando? Narito ka, ayaw mo ko. Ano ba? 3 araw ka ng ganyan. Naglalasing. Hindi ka pumapasok sa trabaho. Ano ba talagang problema mo? Baka makatulong ako. Sabi lang wala kang may tutulong, Katrina. Iwan mo na ako! Umalis ka! Oo na. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan, Fernando. Dahil kay Rodina. Inilalayo ka na talaga sa akin ng babaeng yun. Hindi ako papayag.
sa amin ka lang ng anak natin. Rodina, pauwi ka na? Ay, ikaw pala, Philip. Oo. Pwede bang sabay na tayo? Para may kausap naman ako sa biyahe. O sige, para hindi nakakainip. Oo nga. Napapansin ko, ilang araw ka nang hindi sinusundo ni Fernando. 5 taon na tayo magkaibigan. Kaya hindi na ako maglilihim sa'yo. Nagkagalit kami. Nagkagalit kayo? Pwede bang malaman kung bakit? Kasi hinihiling niya ang isang bagay na hindi ko pa kayang ibigay. Dahil hindi pa kami kasal. Naintindihan ko na. Kung talagang mahal ka niya, dapat irespeto ka niya. Maging ang pananaw mo. At higit sa lahat, maghintay siya ng tamang panahon. Sandali nga, Rodina. Sino ka? Paano mo ko nakilala? Maldita ka. Aray ko! Walang niya ka! Wala kang karapatang sampalin ako, hindi kita kilala! Ako ang ka-live-in ng lalaking inagaw mo. 4 na taon na kami nagsasama. Ano? Oo. At meron na kaming isang anak. Hindi. Hindi ko alam. O ngayon, alam mo na. Iwan mo na siya. Dahil hindi ako papayag na mawalan ng ama ang anak ko. Ang lakas din naman ng loob mo magpunta pa dito sa amin. Huwag ka na magalit. Sorry na. Sa 1 linggo hindi natin pagkikita. Nahirapan ako ng gusto. Na-realize ko kung gaano kita kamahal. Kaya, payag na ako sa gusto mo. Pwes ako, gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Rodina naman. Nagpapakumbaba na nga ako. Ganyan ka pa. Dahil manloloko ka. Isa kang taksil. Bakit ka ba nananampal? Ano ba kasalanan ko? Alam ko na ang lahat. Habang may relasyon tayo, nakipag-live-in ka at nagkaanak ka kay Katrina. Rodina, magpapaliwanag ako. Ang sama mo, Fernando. Paano na lang pala kung binigay ko sa'yo ang sarili ko? Papananagutan mo ba kaming dalawa? Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko at gusto kong pakasalan. Natukso lamang ako sa kanya dahil ayaw mo kong pagbigyan. At kasalanan ko pa? Ha? Umalis ka na, Fernando. Ayaw ko na makita ka pa. Pero Rodina... Lumayas ka na! Alam mo, pamangkin, mali talaga ang ginawa mo. Hindi pa man kayo kasal, pinagtaksilan mo na si Rodina. Rodolfo, Kaya hindi mo siya masisisi na magalit ng gusto sa'yo. pero siyang mahal ko, Chong. Dapat iningatan mo kanyang puso para hindi mo nasaktan. Kakausapin ko siya uli. Palagay ko hindi na babalik sa'yo si Rodina. Lalo't alam na niya ang lahat. Chong, Kalimutan mo na siya, Fernando. At pangatawanan mo na ang pananagutan mo kay Katrina. Yun ang dapat mong gawin dahil yun ang tama. Pichat! At spaghetti! Ay, kadami naman ng dala mo, Philip. Gusto ko pong maging masaya si Rodina, aling si Mang. Kaya dinahlan ko siya ng mga paborito niya. Ay, salamat naman. Alam mo malungkot nga siya. Dahil break na sila nun si Fernando.
At kaya hindi siya pumasok sa opisina dahil wala pa siyang ganang magtrabaho. Ganun ho. Oo. Totoong nalulungkot nga ako. At nasasaktan pa rin. Pero huwag kayong mag-alala. Bukas, papasok na ako sa office. Talaga, Rodina? Oo, Philip. Tatapusin ko yung mga trabaho ko bago ako mag-resign. Ha? Bakit naman? Ang ibig mong sabihin, Dina, sasama ka sa pinsan mo sa Abu Dhabi? Opo, Chang. Mabuti na po yun. Mabilis na ako makakalimot. Kikita pa ako ng husto. Mamimiss kita ng gusto. Huwag ka malungkot, Philip. Pwede naman tayo mag-video call. Sabi mo yan, ha? Talagang lagi kitang tatawagan. Oo ba? Basta ba, wala akong trabaho eh. Yun ang gustong mangyari ni Rodina, Philip. Hayaan niyo po, aling si Mang, bukas. Kakusapin ko yung kapitbahay namin karpintero para mapasimulan na pong pagkumpuni dito sa bahay niyo. Salamat. Tama talaga si Rodina. Patutulungan mo nga kami. Basta po para kay Rodina, handa akong gawin ang lahat. Philip, Oh, tapatin mo nga ako. May damdamin ka ba sa pamangkin ko? Ha? opo, noon pa po. Hindi nga lang ako nakapagtapat dahil may nobyo na siya nang makilala ko eh. At nang mag-break po sila ni Fernando, nag-abroad siya. Alam mo, gusto kita para kay Rodina. Ganun ba? At sana nga, mapamahal ka rin sa kanya. Salamat, Philip. Saan? Sa hindi mo pagbabago sa pagtulong sa tiyahin ko. Kahit wala ako. Maliit na bagay lang yun. Basta't para sa'yo, handa akong laging tumulong. May tatanong sana ako sa'yo eh. Ano yun? Handa ka na bang muling magmahal? Bakit mo tinatanong? Handa ka na bang magtapat? Rodina? May sinabi sa akin si Chang si Mang. Hindi ko nga lang alam kung totoo yun. Totoo yun, Rodina. Mahal kita noon pa. Sana bigyan mo ko ng lugar dyan sa puso mo. Ha? Mabait ka, Philip. At sa panahon ng pagiging magkaibigan natin, napatunayan kong nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Ibig mo sabihin? Oo. Rodina? Mahal na rin kita, Philip. Handa na akong muling makipagsapalaran sa pag-ibig. Bahagi na ng buhay ang masaktan at makipagsapalaran. Kaya ang kahandaan at katatagan ay dapat masumbungan upang di maiwang talunan at luhaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmel Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz.
sa kanyang panahon. Hindi! Hindi ako papayag na tumira uli dito ang babaeng ito. Talisay, kailangan ng ating anak at apo ang tulong natin. Wala akong pakialam! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga nagsasabing kapag nag-asawa na ang anak, ay tapos na rin ang tungkulin sa kanya ng kanyang magulang. Totoo nga kaya ito? Kailan nga ba natatapos ang tungkulin ng magulang sa kanyang anak? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dalisay sa ating dulang sa kanyang panahon. Arcadio, bakit kanina ka pa walang kibo? Nakita lang natin sina Luisa kanina sa burol ni Delio. Abe, nagkaganyan ka na. Naawa ako sa anak natin, Talisay. Biyuda na siya ngayon. At naiwan sa kanyang 3 nilang anak si Delio. Paano niya bubuhayin ang mga yun? Hindi naman siya nakapagkolehiyo. Bakit mo ba siya inaalala? Nagawa nga niyang mag-asawa sa burang edad. Magagawa rin niya buhayin ang kanyang mga anak. Pero iba ngayon. Patay na si Delio. Tiyak, mahihirapan ang ating anak. Problema niya na yun. Talisay. Na mag-asawa siya na maaga. Natapos na rin ang tungkulin natin sa kanya. Ito na ang pinakamalaki sa 8 paupahan ko, Luisa. Kaya dito ko kayo dinala ng mga anak mo. Mura na ito sa 3,000. 4K nga ang bigay ko dito dati. Malaki nga ito. Magiging komportable kami ng mga anak ko. Salamat sa pagpapaupa mo nito sa amin ng mura, ha? Ayos lang yun. Kaibigan ko naman ang namatay mong asawa eh. Wala kaming masamang tinapay nun. Kaya tutulungan ko kayo makabangon. Salamat ulit. Kaya lang, anong magiging trabaho mo niyan? Hindi ka naman maaaring magbukas ng sari-sari store. Dahil meron ang asawa ko. May bigasan pa nga eh. Bahala na. Basta maghahanap ako ng paraan para mabuhay kami ng mga anak ko. Anay, tutulungan ko po kayo. Aba, bait naman itong panganay mo ah. Magandang ugali yan, Bonbon. Kung gusto mo, isasama kita sa negosyo ko. Tutulungan mo akong mag-deliver ng mga grocery na dinideliver ko. Sige po, Mang Masyong. Yun. Gusto ko po yun. Para kumita po ako kahit konti. Para makatulong kay Nay. Naku pero baka mahirapan ka, anak. 12 anyos ka pala. Kaya ko na po yun, Nay. Oo nga naman, Luisa. Hindi naman mabigat ang mga dadalhin niya eh. Tsaka may sasakyan kami. Ako magmamaneho nun. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Oh, Bonbon. Oh, Narito na tayo. Kunin mo na yung isang plastic. Kung kape, gatas, asukal at ilang noodles lang ang laman yan, ha? Kaya magaan lang yan. po. Oo nga po. Magaan nga lang to, Mang Masyong. Saan ko po ito dadalhin? Medyo lalakad ka nga lang, pero may sasalubong naman sa'yo. Kukunin yan. At ibibigay sa iyong bayan yan, ha? Sige po. Ingatan mo pera, ha? Opo, Mang Masyong. Ano? Galing ka kina Luisa, kaya ngayon ka lang. Oo.
Dumaan ako doon pagkagaling ko sa opisina. Dinala ko sila ng mga pangangailangan nila. Dahil nabutan ko rin ng konting pera. Aba, hindi mo dapat ginawa yon. Pinagod mo lang yung sarili mo. Dalisay, anak natin siya. At kahit hindi dumaing, alam nating nangangailangan siya. Kaya dapat nating damayan. Lalo na't nakaluluwag naman tayo. Pero sa dalawa nating anak, hindi ka naman ganyan. Dahil maayos ang buhay nila. May matatag silang trabaho. Maging ang mga manugang natin. Ikaw nga hanggang ngayon galit ka pa rin sa ating bunso. Hindi mo pa rin siya mapatawad. Naghihirap na siya. Yon ang bagay sa matigas ang ulo na katulad niya. Matagal na yun. Kalimutan mo na sana. Badman, Po, garan damit mo ay, salamat po, Mang Ebong. Binili po namin ni Inay ito sa Divisoria kahapon. Lahat po kami, may bagong damit. Kasi po, mura doon eh. Mukhang maganda kita mo sa pagsama mo kay Masyong. Opo! Mabait po si Mang Masyong. Ang laki nga po ng binibigay sa akin pag may deliver kami ng mga grocery. Kaya, nakakaipon po kami ng Inay. Ba, Sabi nga po ni Inay, gusto niya rin niyang sumama sa pagdi-deliver namin. ano? Opo. Hindi na siya tatanggap ng labada at plantsahin. Yun po yung sabi ko sa kanya. Kasi, mas kikita po kami at makakaipon sa trabahong ito. Hindi ka ba nagtataka? Oh, Bakit kailangan pang i-deliver niyo mga grocery niyo sa mga parokyano ninyo? Ganun madali lang naman bumili ng mga yun. Ay, naisip ko nga rin po yun eh. Alam, niya ako magtanong kay Mang Masyong. May pagtatapat ako sa iyo, Oh, Pero sa atin lang to, ano po Ha? yun? At ito'y sasabihin ko sa iyo. Dahil nagmamalasakit ako sa inyo. Oh, Lalo na sa iyo. Kawawa ka naman. ha? Ayokong mapahamak ka. Ano? Hindi ka sasama kay Masyong bukas? Oh, Nay. Pakisabi na lang po. May sakit ako. Para hindi siya magtaka. Tsaka, huwag niyo na rin pong ituloy yung pagtatrabaho niyo kay Mang Masyong. Ano? Pero bakit? Kasi Nay, meron akong nalaman tungkol sa negosyo niya. Masama po pala yung negosyo niya eh. Nakakatakot po. Ha? Kanina mo naman nalaman yan? Kay Mang Emong. Paano naging masama yun? Mga grocery lang naman ang mga yun, anak. Ito na ang merienda natin, anak. Magmerienda muna tayo. Pasensya na po. Pero wala po akong ganang kumain ni Tay. Ang totoo, nararamdaman ko namang may problema ka. Hindi mo ako pupuntahan dito sa opisina nang walang dahilan. Pero gusto ko muna sanang pakainin ka para ma-relax ka. Kailangan ko ng tulong niyo, Tay. Umiiyak ka. Anong problema, anak? Si Bonbon po, napasok sa pagdi-deliver ng illegal na droga. Ano? Bakit mo pinayagan? Hindi po namin alam, Tay. Nabisto na lang po namin nang sabihin sa amin yun ng isa naming kapitbahay. Kaya nagsiyasat po ako. Nakita namin ang groceries na dinadala ng anak ko. May laman palang shampoo. Diyos ko. Lagi siya inilalagay sa kahon ng gatas.
Itay, gusto ko na po umalis kami sa lugar na yun. Ayoko po mapahamak ang anak ko. Hindi! Hindi ako papayag na tumira uli dito ang babaeng yan. Dalisay, kailangan ng ating anak at apo ang tulong natin. Wala akong pakialam. Nay, kahit pansamantala lang, pag may trabaho na po ako, hahanap po ako na maaari namin tirahan. Nag-asawa ka na maaga. Tapos nga idadamay mo kami sa mga problema mo. Sana naman papatawarin niyo na ako. Inaamin ko po, mali ako sa pagtatanan sa halip na magtapos ng pag-aaral. Pero pinagsisisihan ko na yun. At patay na rin po ang asawa ko. Sana naman mapatawad niyo na ako, Nay. Hindi. Sinaktan mo ng labis ang damdamin namin. Eh, dapat lang sa'yo maghirap. Tumigil ka na, Dalisay. Sinabi ko na sa iyo ang panganib na kinasuotan nila. Ayaw mo pa rin tumulong. Nasaan naman ang puso mo? Ikaw ang tumigil, Arcadio. Kapag itinira mo sila dito, magkakagulo tayo. Huwag na kayo magalit, Nay. Sige po, aalis na lang kami. Bahala na kung saan kami titira. Hindi. Hindi, anak. Sasamahan ko kayo. Arcadio! Narinig mo sinabi ko, Dalisay. Tutulungan ko si Luisa. Ihahanap ko sila ng matitirahan at wala kang magagawa dahil ako ang padre de pamilya at siyang naghahanap buhay dito. Wala nang maihanap ni Arcadio ng tirahan si Luisa. Madalas na siya doon. At ako, lagi nang naiiwang mag-isa rito. Bakit gano'n? Bakit ako ngayon ang nahihirapan ng kalooban? Mali ba yung magalit ako sa ginawa sa amin noon ni Luisa? Dapat kasi magpatawad ka na. Nagsisisi na naman yung anak mo. At saka wala naman taong hindi nagkamali. At hindi naman maaari matapos ang iyong pagkamagulang dahil lamang sa nagkamali ang iyong anak. Diyos ko. Ituro mo po sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Nahihirapan na po ang aking kalooban. Happy birthday po, Inay. Happy birthday po, Lola Dalisay. Luisa! Bonbon! Alam kong galit pa rin kayo sa akin. Pero nagpunta pa rin po ako dito. Dahil gusto ko pong mabati man lamang kayo ngayong birthday ninyo. Happy birthday po ulit, Nay. Mahal ko po kayo. Luisa! Sana dumating ang panahon na mapatawad niyo na rin ako. Halika na, anak. Sige po, Nay. Aalis na kami. Sige po, Lola. Sandali lang. Huwag kayong umalis. Nay. Anak, pinatatawad na kita. Nay. Hindi ko. Magsisimula tayong muli ng isang maligayang buhay. Patuloy na gamayan ng mga magulang ang kanilang mga alahang. Ilawan ang kanilang dinaraanan. Sabagat ang tungkulin ng magulang sa anak ay nagwawakas lamang
kapag nagwakas na rin ang kanyang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, Hunyo. Hindi social worker. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sa panahon ng kagipitan, nahahayag ang makabayan, ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa mamamayan. Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Hunyo sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Makapagpapahinga sa bahay. Oo. Natapos din ang 48 hours duty natin. Alam mo, Hunyo, pagod na ako sa trabaho natin. Hindi na normal ang buhay natin, ah. Nangyari lang naman ito dahil sa pandemic na dumating sa mundo. Tayo kasing higit na kailangan. Dahil tayong gumagamot sa mga nagkaka-COVID. Oo nga eh. Pero sobrang hirap. Pati pamilya natin, napapabayaan na natin dahil sa trabaho natin. Ang malungkot, ang baba ng sweldo natin dito sa ating bansa. Kung ikukumpara sa mga doktor sa ibang bansa. Malayo naman sila sa kanilang pamilya. Hindi bali, sulit naman ang hirap. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, talagang mag-a-abroad ako eh. Doon ako magtatrabaho. Para maghirapan ako ng todo, malaking aanihin ko. Ikaw talaga, Doc Robert. Sige na, gawin tayo. Sige. Makabunga lang ng pagod dyan sinasabi mo. Lilipas di dyan. Buti po dumating na kayo, Daddy. Oh, bakit, Cherry? May problema ba ang prinsesa namin? Wala po. Ipapakita ko lang po ito sa inyo, oh. Ano ipakikita mo sa akin na nasa cellphone mo? Report card ko po. Mhm. Sinend po sa amin online. Kasi nga po online na yung klase because of pandemic. Patingin nga. Ito po. Aba, tataas ng grades mo, ah. Consistent na mataas ang grades niya. Oo nga. Congratulations, anak, ha? Hindi nagbagong sipag mo sa pag-aaral. Kahit hindi na face-to-face ang klase niyo. Talagang nag-aaral po ako mabuti, Daddy. Because I want to be a doctor like you someday. Talaga? Opo. At dito rin po ako magtatrabaho tulad ninyo. Para makapaglingkod po ako sa bayan natin. Natutuwa ako sa maganda mong pananaw sa buhay, anak. Kahit bata ka pa. Bakit napabuntong hininga ka? Oo nga po, Daddy. Di ba sabi niyo natutuwa kayo? O edi ibig sabihin happy kayo? Eh bakit parang nasad po kayo?
Naalala ko lang yung isang kasama kong doktor sa ospital. Si Robert. Oh, bakit? Anong problema sa kanya? Kasi napapansin ko, tuwing matatapos ang duty namin, para bang sawa na siyang magtrabaho dito sa bansa natin. Eh, siguro dahil sa sobrang hirap ng trabaho niyo magmula nung magka-pandemic. Pero, hindi lang naman kayong nahihirapan. Marami pang iba, tulad ng mga nurse. Oo nga eh. Sana maunawaan niya yun. At sana rin, huwag niyang ituloy ang balak niyang pangingibang bansa. Dahil higit siyang kailangan dito sa bayan natin. Hunyo, itong record ng mga bago mong pasyente. Madagdagan na naman pala ang mga pasyenteng may COVID dito sa ospital. Oo nga eh. Ibig sabihin, natagdagan na naman ang aalagaan natin. Elmo Madlang Bayan. No. Siya kaya ito? O bakit? Kilala mo bang pangalang nakalagay dyan? May kaklase ko nung high school na itong pangalan at apelyido. At nakita ko rin siya 6 years after graduation. Nagkaroon kami ng reunion noon. Ibig sabihin, maaaring kaklase mong isa sa mga bagong pasyente natin. Maaari. Kung siya nga ito. Robert, anong kalagayan niya? Sa kabutihang palad, wala siya sa ICU. Elmo Madlang Bayan? Ako nga po, doktor. Si Dr. Junio Martinez ito. Junio? Martinez? Ako nga. Ang kaklase mo nung high school. Junio. Nakalulungkot na nagkita tayo sa panahon may sakit ka. Pero huwag kang maglala. Aalagaan ka namin dito. Gagawin namin ang lahat para kumaling ka. Wala na akong kabuhayan. Iniwan pa ako ng pamilya ko. Kaya ayaw ko nang gumaling pa. Hayaan nyo na lang ako mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi malala ang kalagayan mo. Malaki ang pag-asa mong gumaling sa COVID. Lumapit ka sa Diyos. Dahil siya ang tunay na nagpapagaling. At kasangkapan lang kaming mga manggagamot. Ano malay mo? Baka kaya niya niloob na magkasakit ka ay para iayos ang buhay mo. Ano? Kukup-kupin mo yung kaklase mong pasyente natin? Pansamantala, Robert. Wala siyang matutuluyan eh. Kawawa naman. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, hindi social worker. Ngunit tungkulin ko rin na tulungan ang kapwa ko. Lalo na ang taong minsan ay nakatulong din sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa inyo, Junio. Noon, akong lagi mong tinutulungan kapag binubuli ako ng mga kaklase nating sika. Binibigyan mo rin ako ng mga baon mong pagkain. Dahil madalas, wala akong baon. Ikaw, maraming pagkain. Pero iba na ang sitwasyon ngayon.
Nagka-COVID ako. Pero hindi niyo ako pinandirihang makasama. Lahat naman ng tao maaaring magkaroon ng ganong karamdaman. Kaya hindi natin dapat pandirihan ang ating kapwa na may ganong sakit. Salamat sa inyo. Napakabait niyo talaga. May gusto lamang akong malaman, Elmo. Ano pa nangyari? At nawalan ka ng kabuhayan. At iniwan ka rin ang iyong mag-iina. Kasalanan ko niyo. Dati akong OFW. Pero nang manatili na ako dito, nalulung ako sa sugal. Hanggang sa maipatalo kong lahat ng aming kabuhayan. Ano? Alam niyo, kahit pala anong talino ng tao, pag nalulung sa bisyo, aalipinin siya nito. Huli na mamulat ako. Mahirap na ako. Wala na rin ang pamilya ko at nagka-COVID pa ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elmo. Malay mo, bumalik uli sa iyo ang pamilya mo. Oh yes, tama yun. Tama ang sinabi ng asawa ko. Alam mo, isang magandang ginawa ng pandemic ay yung muling pinaglapit ang pamilyang magkakalayo. Sana nga matupad sa akin ang sinabi ninyo. Mangyayari din yun. Oo nga pala. Nakausap ko na yung mga kaklase natin. Alam mo sabi nila? Handa silang tulungan kang makabangon. Sino kayo? Paano niyo ako nakilala? Ako si Dr. Julio Martinez. At ako naman si Gemma, ang kanyang kabiyak. Anong kailangan niyo? Hindi ko naman kayo kilala. Nakilala ka namin dahil kay Elmo. Ang lalaking yun. Nagka-COVID siya, Fiori. At akong gumamot sa kanya. Ano? Nagka-COVID siya? Oo. Asawa ng Diyos, magaling na siya. Naikwento niya sa amin ang nangyari sa buhay niya. Tinulungan namin siya makabangon. Kaya ngayon, may trabaho na siya. Ang totoo, nagka-COVID din ang panganay naming anak. Mabuti na nga lang, gumaling din siya. Fiori, hindi kaya hudyat ito upang buuin yung muli ni Elmo ang inyong pamilya? Hindi ba maaaring bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang aking kaibigan? Nagbago na siya, Violi. Kaya sana, patawarin mo na. Elmo, eto na yung baon mong pagkain para sa biyahe mo mamaya. Ang bait talaga ng misis ko. Napakamaalalahanin pa. At maganda pa. Bulero. Totoong sinasabi ko. Buti na lang, hindi ka tuluyang nawala sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ni na Doc Junio, ang aking kaklase. Ay, Elmo, naalala ko. Oh, Nagkasalubong kami ni Gemma kahapon sa mall. Nalaman ko, may COVID pala si Junio. ano? Kumusta na raw siya? Nasa ospital siya eh. Ha? At hindi raw maganda ang lagay. Salamat sa pagdalaw, Violi. May mga dala kaming pagkain para sa inyo. Maaring hindi nyo kailangan ng mga ito dahil kaya nyo naman bilhin. Pero ginawa namin ito para maramdaman mo na narito lang kami ni Violi, handang dumamay sa inyo ni Doc Junio. Maraming salamat sa inyo. Sana, tulungan niyo akong dumalangin sa paggaling ni Junio. Napakabait niya at tapat namang gagamot.
Gagawin namin yun, Gemma. At naniniwala kami, diringgin tayo ng Diyos. Pagagalingin niya si Hunyo. Gemma. Hunyo, magaling ka na. Oo. Magaling na. Kaya nga, nagpasya akong umuwi rito para makita kayo. Oh, Diyos ko. Salamat po. Dininig mo ang aming panalangin. Oo, Gemma. Nagkasakit man ako. Dama kong tunay na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bagkus, lalo niyang pinatatag ang aking kalooban. Mapalad ang marunong lumingon sa pinanggalingan. Madapaman sa daan, siya'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Dionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Ha? Sally, wag mo ako sinampal. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ay maitutulad sa pakikipagdigma. Upang maging matagumpay ay kailangan ng iba yung paghahanda. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Zenny sa ating turang sa kanyang panahon. Ano ba itong maliit na kahong regalo mo sa akin, Senny? Buksan mo na lang para malaman mo. Ikaw talaga, may pa-suspense ka pa eh. Siyempre, para mas maging masaya at memorable ang monthsary natin. Ay no, mabuksan na nga. Oh, Sinsen? Senny, ibig man sabihin ito? Oo, Roger. Niyayaya na kitang pakasal. Will you marry me? Siyempre naman, oo. Gusto ko naman talagang pakasalan ka eh. Nahiya nga ako kasi ikaw pang babae ang nag-propose sa akin. Okay lang yon. Makabago ng panahon ngayon. Kaya kahit kami mga babae, maaari na rin kami mag-propose ng kasal sa lalaking mahal namin. Kaya lang, wala pa akong trabaho. Wala rin akong ipon para sa ating pagpapakasal. Hindi problema yon. May ipon naman ako eh. At may stable job. Ang mahalaga, makapagpakasal na tayo. At saka ka nalang humanap ng trabaho pag mag-asawa na tayo. Ano ikaw mo, anak? Ikaw lang ang gagasto sa inyong kasal? Kasi inay, wala pang trabaho si Roger. Kaya ako na muna. Dapat kasi ate, hindi mo muna siya niyayang pakasal. Sana,
hinintay mo muna siya makapagtrabaho at makaipon. 33 na ako, Tessie. Konti na lang ang panahon kong magkaanak. Kaya naghahabol na ako. Di lumitaw din ang totoo. Naghahabol ka sa biyahe, kaya kahit hindi pa dapat, ipinilit mo. Hindi mo na naisip na bata ng 10 taon sa'yo ang lalaking yon? Ilang buwan ko na po siyang nobyo, Nay. At saka nagmamahala naman kami. Kaya ayoko nang patagalin pa ang pagiging magnobyo namin. Ate, sana lang hindi mo pagsisihan ang ginawa mo. Mahal na mahal ko si Roger, Tessie. At hindi ko pagsisisihan ang naging pasya kong pakasal sa kanya. Mabuti naman dumating ka na, anak. Bakit ho, Nay? May problema ba? Ito kasing pamangkin mo, wala nang gatas. Pag nagutom itong mamaya, wala na ako maibibigay. Nasaan po si ate? Ang sabi niya sa akin, pagdating niya kay Jamie dito kanina, kagabihin daw siya. May tutorial daw siya ngayon. Ay, naku, si ate talaga sobrang sipag. Tumatanggap pa ng tutorial job. Hindi na nga siya maganda ugaga sa trabaho niya sa school at sa bahay nila. Pati dito sa pamangkin ko. Kailangan talagang kumita ng gusto ang kapatid mo, Tessie. Dahil hanggang ngayon, gastos pa rin niya lahat sa bahay nila ni Roger. Tapos, gatas pa nitong pamangkin mo. Kahit pala may trabahong lalaking yun, hindi nagbibigay ka, ate? Ay naku, sinabi mo. Asa talaga siya sa kinikita ng kapatid mo. Bakit naman kasi? Siya pang pinakasalan ni ate. Napaka-immature at irresponsable. Kawawa lang sa kanyang kapatid ko. Okay ka talaga, Roger. Ang sarap naman ang dala mong alak at pulutan. Mucho ako ngayon, Dave. Bagong sahod. Paano kung maganap ng kita mo si Zenny? Kahit maganap yun. Pag sinabi kong ubus na, tatahimik na lang yun. Hindi siya magsisisigaw. Talagang hindi. Wow. Matured ang asawa ko. Yung palang advantage kapag matanda sa yung napangasawa mo. May tumatawag sa akin. Ay, no. Baka Si Zenny. pauwi ka na, pare. Hindi niya gagawin yun. Sandali, sasagutin ko. No, Sunny. Ba't tumawag ka? Si Jamie, mataas ang lagnat. Oh. Ininom ko na siya ng gamot pero hindi pa rin bumababa lagnat niya. Di dalhin mo na sa doktor. Tatawagan mo pa ako dito, nariyan ka na nga. Parang hirap din siya huminga Mambihira ka naman. Dalhin mo na sa ospital. Tatawagan mo pa ako, wala naman akong pera. Kumilos ka na, sige na. Pag may masamang nangyari dyan, sisisihin kita. Buti naman, narito ka na. Gutom na ako. Wala na pala kahit anong dilatar dito. Hindi mo man lang ba kukumustahin ang anak natin? Bakit nga ba hindi mo siya kasama? Naiyon ba sa ospital? Oo. Dahil sabi ng doktor, may pneumonia siya. At kailangan ma-confine mo na doon. Yan nga ba ang sinasabi ko eh. Pabaya ka kasi. Kaya nagkaganyan ng bata. Bakit mo ako sinampal? Ang kapal ng mukha mo. Ako pa ang sisisihin mo sa nangyari. Ako nga itong puro trabaho. Mabuhay lang tayo. Habang ikaw buhay binata ka sa pili ng mga barkada mo. Sinusumbatan mo ba ako? Oo! At ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa'yo! Bakit umarkila ka pa ng sasakyan, anak?
Maaari naman tayo mag-taxi na lang pauwi sa inyo. Hindi na po kami babalik ni Jamie sa tinitira namin ni Roger, Nay. Sa atin na po kami tutuloy ng apo ninyo. Ha? Ayoko na, Inay. Pagod na po ako sa pagtitiis. Kung ayaw magbago ni Roger para sa amin na pamilya niya, ilalaan ko na lang ang sarili ko para sa aking anak. Alam ba niya itong ginawa mo? Kakausapin ko po sana siya pag uwi ko kanina. Pero wala siya. Malamang nasa barkada na naman siya. Kaya nag-iwan na po ako ng sulat. Talaga, pre? Ilang araw nang wala sa inyo sina Senny? Ha? Oo, Dave. Oo. Hindi na sila umuwi ng bata sa bahay matapos na ilabas na sa ospital ang aming anak. Kaya pala ilang araw ko na napapansin, malungkot ka eh. Parang ayaw mo na umuwi sa inyo. Talagang ayaw ko na doon, Dave. Dahil naaalala ko lang sila pag naroon ako. Gusto ko, bumalik na lang kay Ito. Tama yun, pre. Umuwi ka na lang kay Manlando. Wala ka pang problema. Hayaan mo na si Senny. Kusa siyang umalis, hindi kusa rin siyang bumalik. Sure ka na ba dyan sa balak mo, ate? Oo, Tessie. Kailangan kong muling bumangon at magpakatatag. At naniniwala ako na sa gagawin kong ito, mangyayari ang gusto ko. Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Hindi bali. 3 years lang naman ako magtatrabaho sa Dubai. Paano nga pala si Roger? Hindi ko alam kung magbabago pa siya at babalikan kami. Ang alam ko lang ngayon, may anak akong kailangan paghandaan ng kinabukasan. Kaya gagawin ko yun. Kahit wala siya. Ipapaalam mo ba sa kanya na mag-a-abroad ka? Hindi siya tumatawag o nag-text man yan sa akin. Kaya siguro, hindi na kailangan malaman pa niya. Ay, nalulungkot naman ako sa nangyari sa married life mo. Kasalanan ko rin eh. Nagpatalo ako sa damdamin ko. Akala ko dahil 33 na ako at may trabaho na, sapat na yun para mag-asawa. Hindi pala. Nagkamali ako. Ikaw ba, Roger, wala nang balak na balikan ang iyong mag-ina? Tay, kusa siyang umalis. Kaya dapat kusa rin siyang bumalik. Anak, hindi dapat ganyan ang katwiran. Kasal na kayo ni Senny. Ama ka na ng tahanan ngayon. Kaya dapat mag-matured ka na. Tay, Alam mong kasalanan mo, kaya kanya iniwan. pero man, kinakampihan niyo pa ang babaeng yun eh. Dahil siya lang ang nagpakasakit upang maging matatag ang inyong pamilya. Uy, Simula pa lang siya na nagtatrabaho. nagkatrabaho din naman po ako. Oo. Pero hindi ka nagsikap na tumagal sa mga napasukan mo. Dahil naging kampante ka na may kita sa pagtutuloy ang asawa mo. Nakalimutan mo ngayon tungkulin bilang padre de pamilya. At may anak kayo na kailangang paghandaan ang kinabukasan. Kaya nung magkasakit yung apo ko, nabaon sa utang ang aking manugang. At sa halip na tulungan mo, naroon ka sa iyong barkada. Si Balaing Pining at si Tessie lamang ang umaalalay sa kanya. Kasi naman alam kong kaya niya. Mali, anak, mali. Kaya man niya o hindi ang problemang dumarating sa inyo. Dapat ka ring makibahagi sa paglutas noon. Dahil mag-asawa kayo.
Nahiyan tuloy. Iniwang kanya. Napulo na eh. At baka kapag hindi ka pa kumilos, habang buhay nang mawala sa'yo ang iyong mag-ina. Ano pong ibig niyo sabihin? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kapag nandoon ka na sa Dubai, anak. Opo, Nay. Hayaan niyo, sisinupin kong kikitain ko doon. Para sa kinabukasan ng aking anak. Nay, kayo nang bahala kay Jamie, ha? Kahit naman hindi mo sabihin, talagang hindi ko naman pababayaan ang aking apo. Sunny, Anak, ang asawa mo, malamang si Balaing Lando nagsabi sa kanya na aalis ka ngayon. Roger, bakit narito ka sa airport? Sunny, patawarin mo ako. Inaamin ko na ang mga pagkukulang ko. Pag-iusap, huwag kang umalis. Huli na, Roger. Nakapirma na ako ng 2 taong kontrata sa Dubai. Magbabago na ako. Pangako yan. Magsisikap na ako sa trabaho at magiging responsableng asawa mo. Huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Patawad. Patawad din, Roger. Naging mapusok ako noon. Niyaya kitang pakasal kahit hindi ka pa handa. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kahit mali yun, pinilit ko. Kaya ganitong kinahinatnan natin ngayon. Sunny, magsimula tayong muli. Magiging iba Roger na ako. Pangako yan. Handa naman akong tanggapin kang muli. Pero kailangan sa pagkakataon ito, paghandaan na natin ang muli nating pagsasama. Bata man o matanda ay maaaring makadama ng kapusukan. Kaya iba yung pag-iingat sa pagpapasya ay kailangan upang maiwasan ang pagkawasak ng sambahayan sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.